Isang magandang pinagpalang araw po muli sa bawat isa. Maligayang bagong taon. Tayo po muna ay dumulog sa pagkainan ng ating Diyos, pamamagitan ng ating pananalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po sa panibagong taon, panibagong paglalakbay, panibagong pag-asa, pinagkaloob nyo sa bawat isa. Samahan po ninyo kami, maging aming mga taga-subaybay at mga ginigiliw na taga-panood dito po sa araw-araw na pagpapala. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagkaing espiritual sa araw na ito. Kayong maluwalhati, banal na espiritu, karunungan nagmula sa iyo, ikaw ang maitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami po sa atin, mga kapatid, mga ginigiliw naming nanonood at taga-subaybay, pagsapit ng magbabagong taon, marami tayong iniisip na maging pagbabago sa ating buhay. No? Gusto natin maraming mga bago sumapit ang bagong taon. Bagong damit, bagong sapatos, lahat ng bago. No, gusto natin. Iba yung maliliit, lumulundag, gustong tumangkad, no? Lahat, anything. Wala naman pong masama ron, no? Lalo tuwing bagong taon ito natin ginagawa, no? Hindi naman masama. Wala nga pong masama doon. Ngunit sa ating pong espiritual na pamumuhay, higit sa lahat, meron pong isang magandang bagong dapat na mangyari. Na tayo daw po ay maging isang bagong nilalang. Sabi po sa aklat po ng ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, sa magandang balita, Biblia, sabi po rito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Napalitan na ba? Kung siya po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa John 1:12, ang pakikipag-isa po sa Panginoong Jesucristo, sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapag tayo daw po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin siya sa ating pamumuhay, na pangunahan tayo bilang siya na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo daw po ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibibilang po tayo bilang kapamilya ng ating Panginoong Diyos. At sabi rin po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kanino niya daw po ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak? Sa atin po, bilang sangkatauhan. Ibinigay niya bilang handog. Handog po na kung sa sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. No? Sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi po mapahamak. Alin po ba ang mapapahamak? Ang mapapahamak po ay ang ating kaluluwa. Dalawa lamang pong pupuntahan nito. Kung hindi po sa langit, ay doon po kung meron pong walang hanggang buhay, meron din pong walang hanggang kamatayan. Yun po yung lugar na walang hanggang kamatayan ay pinatutunguhan ng mga taong wala pa sa Panginoon, na nabubuhay sa pansarili nilang layaw, na pag dumating ang oras ng katapusan ng kanilang buhay na ipinahiram ng Diyos, doon po ay sila'y magdadanas ng buhay o ng walang hanggang kamatayan, sabi po sa banal na kasulatan. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kapag tinanggap po natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu Santo po ay makakapiling po natin bilang tatak po ng ating pagiging anak ng Diyos, o bilang tatak natin bilang itinuturing nga na pamilya ng Diyos.
Nung sinabi po sa John 1:12 na yun na nga tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun po yung ating tatak, yung banal na Espiritu Santo. Yun po magpapatunay. No, dapat daw po ang pamumuhay natin pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo kung totoong tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas po natin siya ng ating buhay. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Hindi po ba? Yun po ang nais po ng Diyos sa atin, yung banal na Espiritu Santo po na siyang gagawin nating tagapanguna ng ating buhay. Dapat po ipamuhay natin yung pong nangunguna sa atin. Walang dilit iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Ano po mangyayari? Sabi sa Galatians chapter 5, verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Bakit po? At sabi naman sa Galatians chapter 5 verse 17, ito po yung paliwanag doon, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kita po natin. Yung gusto nating bagay na gusto po nating gawin, hindi po natin magawa. Napipigilan tayo. Bakit? Kasi po, nagiging mas malakas ang ating laman kaysa sa Espiritu. Kasi po, may pagkain din po ang ating inner man, ang ating spiritual. May pagkain po yan na dapat po nating pinapakain. Ano po yan? Walang dilit iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lamang daw po tayo nabubuhay sa mga pagkain, almusal, tanghalian, merienda, hapunan, wala pong masama doon. Subalit may masigit po na dapat kainin yung sa ating espiritual upang maging matatag sa pakikipaglaban po sa oras ng pangangailangan, sa oras ng tukso. Kailangan po nating pagtagumpayan ang tukso ng laman at ang papatay po sa nasa ng laman ay ang nasa ng banal na Espiritu. Siya po ang siyang makikipaglaban doon. Sapagkat kung wala po ang banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang anak ng Diyos, napakahirap po natin magtagumpay sa ating buhay. Sabi po sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Nakita po natin, nais po ng Diyos na bulay-bulayin natin ang kanyang salita araw at gabi kung nais nating mamuhay ng matagumpay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi po tayo makakapamuhay ng buhay na ganap, pasiyasya at matagumpay kung wala po ang pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. At mangyayari lamang po yun, magiging malakas ang ating espiritual na katauhan kung tayo po mismo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos o tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos araw at gabi upang tayo daw po ay maging masagana at matagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay. Dapat po nating pag-isipan, tayo po mga gili-giliw po namin tagapakinig, tagapanood, taga-subaybay nitong araw-araw na pagpapala. Huwag lamang pong manatili sana tayo na tagapakinig lamang ng inyong mga salita ng Diyos na nadidinig. Kung di atin daw po itong pag-isipang maigi, pagbulay-bulayan, hindi po nadinig natin, maganda, hindi po masama, talaga naman maganda ang salita ng Diyos. Mas maganda po, bulay-bulayin natin ito, na tayo po mismo ang kinakaugnay ng Diyos dito. Na tayo po hinihiling ng Diyos na mabago ang ating buhay. Kung nais nating maging bago ang ating buhay sa bagong taong ito at sa mga taon pang darating, simulan na po natin sa araw na ito. At sasamahan ko po kayo sa panalangin.
Sumunod po kayo sa aking panalangin. Kung nais po ninyong pangunahan tayo, mabago ang buhay natin, pangunahan tayo ng Diyos magmula sa araw na ito. Taas po ninyo inyong kanang kamay, sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, nagmumula sa inyong puso, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aking nadinig. Salamat po, Banal na Espiritu. Kayo po pala ang mangunguna kung kayo ang siyang tinanggap namin bilang aming Panginoon tagapagligtas. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Naririto po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, narito po ako. Samahan mo po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangunahan mo ko magmula sa araw na ito. Kinikilala ko na si Jesucristo na matay sa krus sa ikatlong araw na buhay na maguli. At siya rin mismo ang aking makakapiling sa huling sandali ng aking buhay. Salamat po at isulat mo sa aklat ng aking buhay ang aking pangalan upang isang araw ikay makapiling ko sa iyong kaharian. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa aming mga ginigiliw na taga-subaybay ng araw-araw na pagpapala. Nawa po ang kanilang napakinggan ng pagbabagong buhay ay umusbong unti-unti. At lumago, magyabong ang kanilang buhay. Magkaroon sila ng buhay na ganap, kasiyasiya, ganap na buhay, na matagumpay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Muli, sa mga darating na pag-aaral, huwag po kayong bibitiw. Lagi po kayong manood ng araw-araw na pagpapala upang lumusog, lumakas ang ating espiritual na pamumuhay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Hanggang sa muli. Bye-bye!